Isang hindi inaasahang eksena ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, noong umaga ng Marso 11, 2025. Sa dami ng mga pasaherong parating at paalis, walang nakahanda sa isang kaganapang babago sa kasaysayan ng bansa. Kasama ang kanyang entourage, bumaba sa eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang isang pribadong biyahe sa Hong Kong. Ngunit bago pa man siya makalabas ng paliparan, sinalubong na siya ng mga opisyal ng Philippine National Police, PNP at Interpol Manila, bit-bit ang isang dokumentong magiging dahilan ng pinakamalaking kontrobersya sa politika ng Pilipinas. Sa harap ng maraming tao, isang opisyal ang lumapit sa kanya at may ibinulong. Napatigil si Duterte, halatang nagulat sa sinabi. Ilang segundo ang lumipas bago niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Ang dating pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay biglang nasa kamay ng batas na minsang kanyang itinakwil. Habang ang kanyang grupo ay naguguluhan sa nangyayari, ang iba naman sa mga naroroon ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone, sabik na makuha ang unang kuha sa isang pangyayaring magpapayanig sa buong bansa. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Hindi nagtagal, lahat ng news outlet ay naglabas ng kani-kanilang ulat. Ayon sa Malacanang, ang warrant of arrest ay nagmula sa International Criminal Court (ICC) at inaprubahan ng Interpol Manila. Matagal nang iniimbestigahan si Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya noong panahon ng kanyang panunungkulan. At ngayong hindi na siya nakaupo sa pwesto, wala nang hadlang upang siya ay papanagutin. Habang isinasakay siya sa isang sasakyan papunta sa Villamor Air Base, naglabasan ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa Davao, ang kanyang tinubuang bayan, marami ang hindi makapaniwala sa nangyari. May ilan pang lumabas sa kalsada upang ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo, nagdadala ng mga placard at sumisigaw ng kanyang pangalan. Para sa kanila, ito ay isang insulto sa isang taong nagbigay ng matatag na pamumuno sa bansa. Subalit sa ibang bahagi ng Pilipinas, iba ang damdamin ng mga tao. Ang mga pamilya ng mga naging biktima ng kampanya kontra droga ay nagsabi na ito ang araw na kanilang matagal nang hinihintay. Sa kanilang paningin, ang hustisya ay sa wakas ay nagbukas ng pinto. Sa gitna ng ingay ng taumbayan, isang video ang inilabas ng anak ni Duterte, si Kitty Duterte. Dama ang emosyon sa kanyang boses habang sinasabi niyang hindi ito patas. Aniya, walang ginawang mali ang kanyang ama at ito ay isang hakbang ng kanyang mga kalaban upang sirain ang kanilang pamilya. Hindi rin nagpahuli si Vice President Sara Duterte na agad na nagpahayag ng kanyang matinding pagtutol sa pag-aresto sa ama. Sa kabila ng ingay ng social media at ng iba't ibang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno, nanatiling tahimik ang kasalukuyang administrasyon. Isang maikling pahayag lamang mula sa Malacanang ang inilabas na nagsasabing ang lahat ng hakbang ay alinsunod sa batas. Habang patuloy na pinag-uusapan ang isyong ito, marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Ipapadala ba siya sa The Hague upang harapin ang korte ng ICC? O mananatili siya sa Pilipinas at ipaglalaban ang kanyang kalayaan sa sariling bayan? Hindi maikakaila na ang bansang minsang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay ngayon ay nahahati sa magkakaibang panig. Sa isang banda, may mga naniniwala na ito ang simula ng pananagutan, isang patunay na walang sinuman, kahit isang dating Pangulo, ang mas mataas sa batas. Ngunit sa kabilang dako, may mga naniniwala na ito ay isang hakbang na puno ng politika, isang pagbagsak ng isang pinunong minsang inangkin ng masa bilang kanilang tagapagtanggol. Sa mga susunod na araw, siguradong magpapatuloy ang mga diskusyon at debate. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang politika ng Pilipinas matapos ang araw na ito.